Saint Summers binaon na ni Luffy sa limot. Bali nagumpisa nga itong chapter 1175 sa pagputol ni Sanji sa mga tinik na nakapulupot kay Robin gamit ang Diabol Jambe. Nagpasalamat nga itong si Robin. Napagtanto naman ni Jinbei na mahina pala itong mga tinik sa mga high temperatures. Hanggang sa biglangang naramdaman nila Robin at Sanji ang isang napakalakas na haki. Nangangamba nga sila kung kanino ito nang galing. At nung namataan nga nila itong silhouette ng Devil Fruit transformation ni Loki, nagtataka nga sila kung sino daw ba ito. Sa kabilang banda naman napunta tayo sa Western Village, specifically sa lokasyon ni Harul. Dito nga nakita nating nilapag na ni Loki itong mga nailigtas niyang batang giants at mga magulang nila. Malubhangang sugatan itong grupo nila Ripley dahil sa ginawa nilang pagyakap sa mga anak nila. Maya-maya nga biglang may dumating na giant na Nadome Reverse. Kaya naman nag-warning nga itong isa sa mga giant na wag daw dalhin sa lokasyon na to yung mga bata dahil napakadelikado nga daw sa dami ng gustong umatake kay Harul. Pero imbis nga na sumang-ayon sinabi lang ni Loki na hindi na daw niya problema ito. Tumalon lang daw sa kanya yung mga bata na to sa likuran niya at ilalapag lang daw niya ito. Kumbaga ang gustong sabihin ni Loki hindi niya responsibilidad itong mga batang giants. At dito nakita na nga natin yung full transformation ni Loki. May kagat-kagat nga siyang isang nightmare monster. Yung iba namang nightmare monster na nakakita kay Loki gulat na gulat sa laki neto. Hanggang sa in-announce na nga ni Harul yung pagiging safe ng mga batang giants na ipinagbunyi naman ng lahat dahil finally daw wala na silang aalalahanin pa. Sa sumunod na panel naman biglang ang napansin ni Luffy si Zoro. Tinanong nga ni Zoro kung itong napakalaking dragon daw ba talagang si Loki? Yes, ika nga ni Luffy. Para nga kay Luffy safe na daw itong mga batang giants pati na yung mga magulang nila. Bakit? Dahil sa nandito daw si Zoro. Wala nga daw problema ika ni Zoro. Pero dahil nga sa napakalalaki na daw netong sila Luffy at Loki, baka pwede naman daw na ubusin na nila itong mga nightmare monsters dahil malaki daw ang nagiging damage ng mga ito sa Elbaf. Nag-agree naman si Luffy sa request na to ni Zoro. At dito nakita na nga nating ready nang mag-recover itong grupo nila Ripley. Pero kung inaakala nga nila na safe na sila medyo nagkakamali nga ang mga ito. Dahil maya-maya nga bigla na namang nagpakita itong si Saint Summers. Galit na galit nga ito dahil nabuhay daw itong mga batang giants. Kaya naman na-realize nga ni Summers na since hindi namatay ang mga ito technically daw na hindi pa nagfi-fail ang mission niya. Pwede pa rin daw niyang dalhin sa Merijoa itong mga batang giants. Bali yung mga pangyayari nga na to nasaksihan mismo ni Luffy. At dito nagsiiyakan na nga yung mga bata nung makita nila itong si Summers. At sinabing hindi daw mangyayari itong kiniklaim ni Summers dahil poprotektahan pa rin daw sila ng mga magulang nila. Kaya naman gumawa nga ng vine na may barel itong si Summers at sinabing papatayin daw niya itong mga magulang ng mga bata. Halos maiyak nga si Summers sa nai-imagine niyang kahihinatnan netong mga batang giants. At dito inatake na nga niya ng barel itong mga bata pati na sila Ripley. Pero bago pa nga tumama yung mga bala ni Summers gumawa na nga ng aksyon si Luffy. Tinutukan nga niya ito at inatake ng Dawn Thor Rifle. Gamit nga itong napakalaking kamao ni Luffy na may kuryente tinamaan nga niya ng buong buo itong si Summers. Nagresulta nga ito sa pagtalsik ng ngipin ni Summers at pangingisay neto dahil sa kuryente. Nung makita nga ito nila Oimo tuwang-tuwa sila. Si Ripley naman halos maiyak sa nasaksihan niya. Hanggang sa tinanong nga ni Colon sa nanay niya kung itong white form daw ba ni Luffy yung Sun God Nika? Yes, ika nga ni Ripley. Naniniwala siya na itong si Luffy daw ang Warrior of Liberation. Hanggang sa inaya na nga ni Loki si Luffy na umalis na. Sa di kalayuan naman makikita natin itong sila Chopper at Scopper Gaban. Ito nga daw yung unang pagkakataon na makita rin ni Scopper Gaban itong
itong full transformation ni Loki. Habang sinasabi nga ito ni Gaban, bigla siyang nagkaroon ng flashback. Flashback 14 years ago nung time na ini-explain ni Harul sa kanila yung patungkol sa national treasure ng Elbaf. Nireveal nga ni Harul na itong devil fruit daw ni Loki isang mythical Zoan dragon fruit. Kung sino man daw ang makakakain neto makakapag-transform into colossal dragon. Yung magiging size nga daw ng transformation nakadepende sa laki ng user neto. Kung baga kung normal na giant lang ang makakakain neto malaki naman yung magiging dragon transformation neto. Pero kung isa ka nga daw ancient giant na napakalaki panigurado mas malaki ang magiging transformation mo. Hanggang sa napatanong nga itong si Shanks na ito daw ba yung rason kung bakit tinatago ng Elbaf itong devil fruit na to dahil sa napakalakas ng nature ng kapangyarihan neto? Hindi, ika nga ni Harul. Hindi naman daw ito tinatago. Sadyang may pumoprotekta lang daw dito. At ito nga yung Hammer Guardian na si Ragnir. Base nga daw sa legend ng Elbaf meron daw silang tinatawag na God of War. Itong individual nga daw na to lumalaban alongside sa martilyong Ragnir. Sinasabi ngang lagi daw na magkaaway itong God of War at itong Sun God. Kasama nga rin daw ng God of War itong partner niya na Ice Squirrel na si Ratatoskar. So to make a long story short daw pagtapos daw mamatay ng God of War itong Squirrel daw pinoses itong Ragnir. Sinasabi ngang naghihintay daw itong Squirrel sa pagbabalik ng master niya o sa kung sino ang karapat-dapat na makakain sa devil fruit ng master niya. Pero dahil nga sa nakita nila Harul na hindi na pinoprotektahan pa ng Ragnir itong legendary devil fruit ng Elbaf mukhang finally nga nakapili na daw ito ng karapat-dapat. At yes, pinili nga daw ng Ragnir si Loki. Speaking of Loki, sa sumunod na panel nga ipinakita siyang bumubuga ng isang lightning beam. Dahil nga sa beam na to halos maubos na itong mga nightmare monsters. Nabura nga ang mga ito sa ataking ginawa ni Loki. Ipinakita nga rin itong Ragnir at si Luffy na tuwang-tuwa sa mga ipinapakita netong si Loki. Bali lahat nga ng pangyayari na to nasaksihan mismo ni Im Sama sa di kalayuan. Hanggang sa napagtanto nga ni Imu na itong matagal niya nang hinahanap na Nidhogg matatagpuan lang daw pala sa Elbaf. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1175. Bali ngayon nga mas nakaka-excite na yung mga pangyayari. Dahil nga sa wala na ang mga nightmare monsters alam nating ready na ang stage para sa harapang Imu versus Luffy at Loki. Malapit na nga ang napipintong paghaharap ng bida natin na si Luffy at netong possibly na final villain na si Im Sama. Anyway, yung mga pangyayari nga sa chapter na to as usual, gagawa na lang natin ng separate analysis video. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!